Muli tayo pong lahat ay tumayo. Kaupo lang, pastor eh. Tatayo na naman. Kaya buksan po natin ating dalang Biblia dito po sa aklat ni Josue. Dito po sa Kabanatang 1. Kaya akin pong babasahin lamang, hindi wala pong sundan, po sinasabi ng salita ng Diyos. Paghahanda sa pananakop. Pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moses. Patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga, ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto sa silangan, ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterraneo. Walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, gaya ng patnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupain bibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautusan ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yon araw-araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasa saad doon at sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot, mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Tayo po'y manalangin. Ama, basbasan po ninyo yung mga salitang ito. Hayaan po ninyo na ito'y mangusap po sa amin sa umaga pong ito habang kami ay nagdiriwang, Panginoon, itong panibagong taon na ito ng yung pagpapala sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Minsan pa, ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na muli. Blessed New Year po sa inyong lahat. Blessed do ba? Amen. Tayo naman mga Kristyano, everyday sa blessing mula sa Diyos. No? Tingnan mo natin yung ating mga daliri. Buo pa ba? Buo pa. Kaya nais kong magkata ng mensahe po ng Diyos sa umaga po ito, a new beginning. Sabihin natin, a new beginning. Isang bagong pasimula. No, aklat po ni Josue ay naituturing po nating a book of beginnings. Ano po? Sapagkat ito yung una rin na nag-assume ng leadership, ito pong si Joshua. Kaya lang ma-highlights so na buhay nitong si Joshua ay yung pong kanyang pinagmulan. Ano po? Siya po ay namulat bilang isang alipin, no? Is a slave. Doon po sa Egypt na kung saan ito yung ginawa hong mga Israelita na mga alipin, no? Nung ito ay naging threat doon sa kanya sapagkat napakabilis ho nilang dumami noong mga panahon pong yon. Mababasa po natin yung Exodus mula po sa chapter 3, yung last po sa kapanganakan po ni Moses. Ano po? Nabuhay din ho siya bilang isang lingkod ni Moses. Ano po? Nung sila po ay magkasama, ay siya rin ay naituring na isang magiting na sundalo ng mga Israelita. Okay? Gayun din, siya ay isa doon sa mga isinugong tiktik doon nung sila po ay nandoon na sa bungad ng lupang pangako, yung Kanaan. Ano po? Maalala ho natin na isa si Joshua na naging representative ng kanyang tribo na Ephraim, no? Na siya kasama si Caleb na naging representative upang tiktikan yung pong Kanaan. Kung atin humaalala yon. Ngayon, dito sa pagkakataon pong ito, siya po ang naging successor ni Moses, no? Noong una siya po ang naging kanang kamay ni Moses, pero ngayon, siya na ho ang mag-assume ng leadership na upang pamunuan
minsan pa, dito sa bagong pasimula ng mga Israelita, sa ipinangako po ng Diyos ng pamanang lupain dito po sa lupang pangako. Alam niyo po, hindi po sila nakapasok po ron. Maging po si Moses ito ay kanya lamang pong natanaw, pero hindi po siya nakapasok mismo dito sa loob ng lupang pangako pong ito. Sa dahilan na rin, dahil po sa ilang mga mahalagang o masamang mga bagay na kanila pong mga ginawa. Tulad ng sinasabi po sa 1 Corinto chapter 10, di ba? Sinabi roon na sila'y mga unang-una nagnasa ng masamang bagay. No, ito ang naging simula ng kanilang pagbagsak, kaya hindi ho naging mahirap sa kanila na ipagpalit, no, yung Diyos na nagligtas sa kanila at nagpalaya sa kanila mula sa pagkakalipin, kaya sila po ay sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, di ba? Naalala ho natin nung si Moses ay magtagal puro sa bundok, no, at nainip sila ay gumawa na nitong karumal-dumal na gawain ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil do, no, sila ay pinuksaho ng Diyos, no, napakarami pong mga namatay na mga Israelita, no, noong mga panahon pong yon dahil sa kanilang pagsuway na ito ng pagsamba sa ibang Diyos. No, at hindi rin naging madali sa kanila, mahirap sa kanila upang gumawa sila ng immoralidad. Ang sabi po roon, ang bawat isa ay nakiapid sa isa't isa. Okay? Gayun din, no? Nasa ilang pagtakbo ng kanila pong paglalakbay ay sila'y magsipagreklamo, no? Isa ito sa mga matinding naging mga pagkakasala po ng mga Israelita habang sa kanilang paglalakbay ay sinilis sila si Moses, no? Dahil tila pa yun, ang Diyos ay kanila pong sinisi na dinala sila ng Diyos doon, hindi para sa kaginhawaan, kundi upang sila ay malibing doon po sa ilang. Kaya lalo nagalit po ang Diyos sa kanila. Kaya napakarami po, bukod pa ho doon sa mga namatay na mga grupo ng mga Israelita, nung panahon sila po ay sumamba sa ibang Diyos, ay nilipol pa ang ilan sa mga henerasyon, no, nung mga panahon na iyon na mga Israelita. Okay? Nakalulungkot sapagkat ang lumang taon nitong mga Israelitang ito ay talagang nasa halip na pagpapala ang kanilang tamuhin, ay trahedya ho ang kanila pong kinahitnatan. Amen. Diyan po tayo. O sa buhay din natin, may mga ups and downs din ho tayo sa buhay, di po ba? Ang taong bang 2025 ay naging pagpapala ho ba? O naging pagpapalo ho ng Diyos sa atin? O, yan. So, gayon pa man, no, dito makikita pa rin ho natin ng Diyos ay lagi pa rin handang magbigay ng pagkakataon, bagong pagkakataon sa kanyang bayan sapagkat hindi niya kailanman, no, na kanya nabanggit po rito, siya po ay Diyos ng tipan, no, is a covenant God, no, kaya hindi niya susuwahin o hindi niya ipagkakait, no, yung pong kanya ipinangako, minsan pa doon sa kanilang sinanunong noon pa man kay Abraham. Okay? Amen. Wala nang amen. Nakatulog na tayo. So, ito, sa storyang ito, meron tayong magandang mga matututunan, no, na mga gabay para sa ating bagong pagsisimula. No, alam ko makaka-relate tayo dito, no? Sapagkat tulad din, no, na kahit tayo mga Kristiyano na dumaan din naman ho tayo sa mga iba't ibang mga pagsubok nitong nagdaang taon, di ba? Dito ang isang mga malaging pagsubok po nila ay nung si Moses po ay mamatay. Ano po? Laking kawalan ho sa buhay ng mga Israelita, yung mga remnant o yung mga natira mula doon sa nangamatay na mga Israelita doon sa ilang dahil ho sa kanilang pagsuway. Okay? Pero gayon pa man, makita natin, si Moses ay nag-iwan ng isang magandang legasiya, no? Doon po sa mga Israelita, no? Bagamat dumating din kay Moses yung pagsuko, di ba? Natuksong magsumuko na ho siya, no? Dahil nga ho sa napakatigas ng mga ulo ng mga Israelita ho na yon. No, nabanggit pa niya, mabuti pang mamatay na lang siya. Di ba? Gusto na niya talagang mag-quit at magkintagin sa buhay.
Pero gayon pa man, no, sa biyaya po ng Diyos ay naipagpatuloy niya yung kanyang pamumuno hanggang siya po ay bawian na ho ng buhay sa edad na 120. So yung tunang buhay ni Moses ay napakaganda, di ba? At sa bawat yugto na ito ay may mga magandang ginawa ho ang Diyos sa buhay ng kanyang lingkod na ito ni Moses. Kaya ganito lamang ho, ang malaking panghihinayang po ng mga Israelita nung si Moses po ay mamatay. Ano po, katunayan, ayon po roon sa Deuteronomio na isang buwang nagluksa ang mga Israelita dahil sa pagkamatay ni Moses. Okay? Diyan po kayo? Yan. Isa na ako yung nagtanong, kayo kaya ay malungkot kapag ang si pastor ay namatay? Ha? Okay. Okay, so dito sa buhay na ito ay isang malaking dagok ho sa kanila, no? Itong mga nangyaring hindi ho maganda sa kanila. Yamang din lamang na ang pangako ng Diyos sa kanila ay pagpapala, pero gayon pa man ay hindi nila tinanggap itong pagpapala ito ng lupang pangako. Okay, ang lupang pangako sa atin naman ganang bilang mga Kristiyano ay simbolo ng katuparan ng mga ipinangako ho ng Diyos sa ating buhay. Okay? Ulitin ko po yun, no? Ang lupang pangako ay larawan ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin. So marahil dito pong 2025, marahil yung mga pangako ho ng Diyos sa atin, yung layunin po niya, hindi niya na isa katuparan at maaaring hindi ho niya na ipagkaloob sa atin, po, ay wag ho tayong manlumo. Ano po? Amen po ba? So tayo rin ay magsiyasat sa ating sarili kung bakit hindi rin natin tinanggap yung mga sagot sa atin ng mga panalangin. Di ba? Maaring tulad din ng mga Israelita, tayo po ay mga nagsipagtaksil din, o maaari tayo nakagawa ng isang kasalanan na kung saan ay naging hadlang upang itong mga pangako ng Diyos sa atin ay hindi ho natin tinanggap. Okay? Sabi nga ho ng Isaiah, ang kasalanan mo siyang nagiging hadlang upang hindi marinig ng Diyos ang atin hundo pong mga panalangin. Okay? So marahil din, bakit hindi tayo tumanggap ng sa atin hong mga panalangin dahil tayo po ay masama ang ating layunin sa atin hong mga ginagawa hong mga panalangin sa Diyos. So sa gaano ang mga dahilan, no, kung bakit hindi ho natin tinanggap ito hong mga pangako ng Diyos na ito sa atin sa nakaraan, ay baka ngayong taon na ito ay atin na ho itong matanggap. Naniniwala ho ba tayo ron? Okay, parang tatatlo lang eh. Okay. So maaari, no, ay ating tanggapin sa takdang panahon, no? Kaya nga yung pa rin, no, na in His time, no? Sabi, He makes all things beautiful in His time, no? Sa ganang kanyang kapanahunan ay itinakda ho ng Diyos ang kanyang mga panahon para ho sa tanggapin natin ang anuman ang kanyang mga ipinangako po sa atin, personal man yan o sa atin bilang bahagi ng iglesia pong ito, ay ating tanggap yan ngayon pong taon ng 2026. Amen. Amen. Okay. So, unang-unang ba, mahaling matutunan natin dito ay para tayo, o paano tayo makapagsisimula ng isang mabiyaya at masaganang pagsisimula, ay tandaan natin itong mga guidelines na ito. Una, tanggapin natin, harapin natin yung katotohanan o yung realidad. No, dito, sinasabi ng Diyos kay Joshua, patay na si Moses. No? Yun ang katotohanan na kahit ang mga lingkod ng Diyos ay kanyang kinukuha. Amin po ba ron? Sa ganang panahon ng Diyos na itinakda niya para mamatay si Moses, isipin po natin yun, no? Talagang merong pagkakasynchronize yung pangkanyang yugto ng kanyang buhay. 40 years na siya ay naging Egyptian prince, yung 40 years na siya po ay mapunta roon sa lugar ng kanyang biyanang si Jethro,
doon sa Madian, okay? At doon po, mula doon, nung siya po 80 anyos na, nung sinay, siya ay tinawag ho ng Diyos mula doon sa mababang punong kahoy. O, na-review lang doon sa naging buhay po ni Moses, di po ba? At yung the remaining 40 years ng kanya pong pagiging servant o lingkod ng Diyos, na siya na mga nanguna para ang mga Israelita ay mapalaya mula sa kanilang mahabang mga panahon ng kanilang pagkakaalipin. Pero darating ang sandali na ng buhay, no? Sapagkat ang Diyos ang hindi lang humiakda ng panahon, kundi siya rin ang nagtatakda ng mga kapanahunan. Maging ng buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya sinasabi niya, lahat daw ng pangyayari nagaganap sa daigdig ay ayon daw po sa itinakda ng Diyos. May panahon ng pagsilan at meron daw pong panahon ng kamatayan. O tayo, nagsimula tayong mabuhay sa sinapupunan ng ating nanay, ay meron daw itinakdang taon at panahon ng Diyos para sa atin upang tayo po ay kanyang kunin. At salamat na lang po dahil sapagkat tayo po ay nakakilala kay Kristo at yung pag-asa po natin sa buhay na walang hanggan ay atin hong tinatamasa kahit tayo po ay nabubuhay pang pansamantala sa daigdig na ito. Sabihin mo nga sa katabi mo, mamatay ka. Ayan. Okay. Mamatay ka rin, sabihin mo sa kanya. O, mamatay tayong lahat. Amen po ba? So, tanggapin natin yung realidad na yon na bawat isa ho sa atin ay may kanya-kanyang takdang mga panahon. Okay. So, sagana natin, no? Maring yung nangyari po sa ating kapatid na Aida ay parang aksidente po na nang siya po ay namatay. Pero sa Diyos ay wala pong aksidente. No? Sa anumang nangyari po sa atin, anumang maging uri ng atin hong kamatayan, yan man ay madugo, yan man ay matagal, yan man ay mapayapa, o maaring maagang kamatayan, walang aksidente ho sa Diyos, sapagkat itinakda na niya ho yun. Maaring nga sa ating tao ay isipin po natin yon, pero na yun ang naging paraan ng Diyos upang kunin niya sa atin ang atin hong mga mahal sa buhay. Amen po. Kaya ang mahalaga, maging handa tayo. Amen po ba? So, sabi, mabuti raw pumunta sa bahay na meron pong lamayan kaysa sa bahay na merong handaan sapagkat dapat daw alalahanin ng buhay na siya man ay itinakda rin daw pong mamatay. Matalino yung mga taong naghahanda daw po ng kamatayan pero mangmang ang nag-iisip daw po ng kasiyahan. Yan, kaya nga matalino, ang paghahanda ng kamatayan. Sapagkat para sa atin, kasi ang kamatayan, ito yung pintuan para kamtan natin yung buhay na walang hanggan. Ipinangako ho ng Diyos ating mga sumampalataya. Di ba? Yun ang pintuan para tayo maka-enter dun eh. Di ba? Kailangan mo mamatay para ka mabuhay. Di ba? So, isa sa mga paradoha ni Kristo yan. Di ba? Kasi sinasabi, para kung gusto mo maging dakila, ikaw ay maging lingkod. Di ba? Kung nais mo na ikaw ay maging mayaman, ikaw ay maging dukha. Yan. So, ilan sa mga bagay na yan na kung saan ay mangungusap ko sa atin na talaga ang katotohanan, realidad ng buhay ay maikli lang. Di ba? Yun naman sinasabi ng Biblia. Life is short. Amen. Kaya gamitin natin yung ating buhay sa mas makabuluhan. Hindi naman usapin, lalo na ho sa Diyos, yung haba ng buhay ho natin kundi yung uri ng buhay na pinamuhay ho natin dito sa mundong ito. Kaya abangan nyo ay huwag nating aksayahin, yung mga pagkakataong ibinibigay ho ng Diyos sa atin habang tayo may lakas, may pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin, ay samantalahin ho natin ang mga pagkakataon pong iyon. Na tayo po, higit sa lahat, makapaglingkod ho tayo sa Panginoon. Okay po? Mawawala ang lahat ng bagay pero yung lamang daw pong ginawa natin sa Diyos at sa kanyang mga paghahari ang siyang mananatili magpakailanpaman. So, yun ang encouragement sa atin. Harapin natin ang katotohanan na hindi na natin din maibabalik ang anumang nangyari sa nakalipas. Pangit man yan o maganda, sabi, hindi natin kailanman maibabalik ang nakaraan. Magsisi man tayo magsisi, wala nang magano yun. Ang kailangan lang ho natin ngayong gawin ay tanggapin natin, harapin natin yung realidad. Amen po ba?
O kung bumagsak tayo noon, talagang bumagsak tayo eh. Nagkamali tayo eh. No? E pwede naman tayo bumangon. Di ba? At yun eh, sa tulong ng Diyos, talagang tayo po talagang makakabangon sa atin nung pagkakabagsak. Okay? Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, ay harapin mo yung katotohanan, napatay na si Moses na lingkod niya. No? Sabi rito, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moses, patay na ang lingkod kong si Moses. Gano'n niya tinawag si Moses. Tingnan niyo po yun. Sige po. Okay, pangalawa, encouragement, no, guidelines, no, para tayo makapagsimula na mainam, mabuti, ay magsimula ho tayo ng tama. Amin po ba? Hindi po ba? Para hindi tayo magkamali, magsimula tayo ng tama. O, saan nga mo tayo dapat magsimula? Magsimula ho tayo sa Diyos. Amin po ba? Magsimula ho tayo doon sa kanyang mga salita. Okay? Kaya itong pagsisimula ito ay lagi nating ipapaalala na tulad ng paalala ng Diyos kay Joshua na huwag niyang kaliligtaan, no, basahin yung aklat ng kautusan. Yan, dili-diliin mo yon araw at gabi. Mamaya pupunta ho tayo roon sa encouragement. Pero dahil dito sa pagharap niya ng realidad na si Moses ay patay na, siya naman ay maganda, sabi rito. Arise, no? Rise up, no? Sabi niya kay Joshua, sabi ng Diyos, move on. Sabi natin, move on. Yan, madalas nating napakinggan yan sa mga hugot, di po ba? Move on ka na. Di ba? Ginos ka man ng jowa mo. Move on. Diba? Madalas natin naririnig yan. Nababasa. Pero gayon pa man, ito rin yung sinasabi ng Diyos kay Joshua. Huwag kang mabuhay sa kalungkutan. No? Na hindi kayo nakapasok doon sa lupang pangako. Na hindi natupad yung pinangako ng Diyos para sa inyo. Di ba? Huwag mo rin ikalungkot ng lubha ang pagkamatay ni Moses sapagkat kalooban niya na kunin na niya si Moses. Parang ganun, marahil, no? Yung sinasabi ng Diyos kay Joshua, kaya ngayon, ikaw ang mag-a-assume na ng leadership. Yamang buhay pa si Moses, ay ibinigay na sa iyo yung pamumuno. Kasi bago pa man namatay si Moses, ay tinalaga na si Joshua na siyang hahalili at papalit kay Moses. Okay? Kaya anong sabi ng Diyos sa kanya? Ngayon, humanda ka. Rise up. Amen. So, gayon din tayo. Bangon tayo. Yun din ang paanyaya ng Diyos sa atin. No? Huwag tayo mabuhay sa nakaraan sapagkat hindi na ho na kailanman natin may babalik po yun. Okay? Maging ang buhay ng mga ating mga mahal sa buhay, hindi na natin may babalik ang kanilang buhay. Ang mahalaga, tanggapin natin ang katotohanan at tayo po ay umusad. Okay? Magpatuloy. Sabi, dito ng Diyos sa verse 2b, sabi, ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupain binigay ko sa kanila. Purihin po ang Panginoon. What an encouragement from God, no? Ito ay napakaganda na ang pagtitiwala ng Diyos pa rin ay naroroon sa atin. Amin po ba? Although si Joshua, sila Moses, ay hindi naman dapat dumanas ng mga sila ay naroroon eh. Di ba? Hindi naman sila ang mga nagtaksil sa Diyos. Di ba? Kundi yung mga kanilang mga subjects, no? Yung kanilang mga pinamumuno ng mga Israelita, ang nagkasala, lalo sa Diyos. Pero gayon pa man dahil sila gano'n. Gano'n din naman, di ba? Dahil tayo po'y bahagi ng bansang ito, maaaring tayo ay gumagawa ng matuwid, no, namumuhay tayo ng matuwid. Amen po ba? Tayo lumalabag sa anumang batas ng Pilipinas, dahil nga ang Pilipinas ay nasa pagsuway sa Diyos. Amen po ba? Diyan po kayo. O tayo, nadadamay din ho tayo. So, we are a part of this world. Di po ba? This simple world. Kung bakit tayo dumaranas na mga kahirapan, pagsubok sa buhay, kasi bahagi tayo ng makasalanang mundong ito. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, gaya naman sinasabi ni Kristo, sa mundong ito, daranas tayo ng mga kapigatian.
Yan, yung sinasabi rin ni Pablo, bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, ay daranas talaga tayo ng mga kapigatian sa mundong ito. Purihin po ang Panginoon. At ang Kristyano, no, maganda rin na tayo po ay nauhubog sa mga pagtitiis. Amin po ba? Dumaan man yung matinding mga pagtitiis sa buhay ay makababangon pa rin tayo, makatatayo pa rin tayo dahil sa tulong, awa, habag ng Diyos sa atin. Okay? So, again pa rin, ang pangungusap din ng Diyos sa atin. Kung may mga personal man tayong ito yung pangungusap din ng Diyos sa atin, ngayong personal, humanda ka. Okay. Palta natin yung pangalan ni Joshua ng atin yung kanya-kanyang mga pangalan. Humanda ka, Rick. Okay? Lalo na, saganang atin na siyang mamuno sa buong Israel, itong church na ito. Okay? Tumawid kayo sa Ilog Jordan. Amen. Okay? Amen. No, may pinagagawa sa atin ng Diyos. No? Gaya din naman ng kanyang huling tagubilin bago siya umakyat ng langit. You will be my witnesses. Di po ba? Sabi ng Diyos sa atin, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral nyo patuloy ang mabuting balita ng pagliligtas. Ang mga sasampalataya ay maliligtas, ngunit ang mga hindi ay mapapahamak. Amen. Tataglayin natin ang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos Ama sa kanyang anak, nang ito'y kanyang muling buhayin. No, the same power of the resurrection na kanya rin namang inimpart sa kanyang mga disciples, no, nung ditong Great Commission na ito. Sabi, sa pangalan ko ay binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Amen. No, ano yung mapatungan ang inyong mga kamay magsisigaling sa kanilang mga karamdaman. The same power, no, na kung saan authority na ibinibigay din ng Diyos noong paman dito kay Joshua. Okay? Gayon din. The same authority na binigay ni Jesus sa kanyang mga disciples and the rest, no, sa ating mga kanang kapwa nahuhunang mga mananampalataya, ang siya rin namang inimpart ng Diyos sa atin upang tayo po, to rise up. Amen po ba? No, gawin natin itong ating Great Commission na ito. Okay? Kaya, more souls for Christ. Amen po ba? Yan ho ang ating goal. Layunin ho natin. No? Sapagkat yan ho ang puntong layon ng ating Panginoong Sus kung bakit po siya naparito. Naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga ho na natin siya. Glory be to God. Umanda ka, rise up. Di ba? Hindi na sinabi ni Jesus itong pangusap na ito. 2 words, no? Sinabi niya doon sa paralitiko, rise up. Di ba? At siya'y tumayo at lumakad. Purihin po ang Panginoon. Talita kumi. Little girl, arise. Sabi niya ganon. Bumangon ka, munting bata. Okay? So, gayon din sa atin. Tayong mga gulumihanan, malugmok tayo ng mga alalahanin, ng mga bagay dito sa mundong ito. Rise up. Amen po ba? Gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Pinaghahanda niya tayo para sa mas malaking pakikibaka at pananakop natin, no, sa mga teritoryo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, mandakat buong Israel at tumawid kayo sa Ilog Jordan patungo doon sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Okay? So, sagana natin, mga mananampalataya sa Iglesia ng Panginoon, hindi tayo maasa ng lupang pangako o mamanahin natin dito sa lupa. Ano po? Kundi ang ating tunay na bayan ay doon sa langit na bayan. Amen po ba? We are all heaven bound. Amen. Doon tayo. So get ready. Baka bukas, na tayo? Pupunta na tayo ng langit. Yan, patungo sa lupaing, ibibigay ko sa kanila. Move on. Amen. Usad. Ito ay tanda ng ating paghakbang. No, step up. Rise up, step up. Di po ba? Ganun lang naman yan. Katulad ng ginawa nung alibugang anak, di po ba? Matapos niyang mapagtanto yung kanyang maling ginawa, nagsisi siya. Pero hindi doon sa sinabi niya lang na nagkasala siya, no? Hindi na siya karapat-dapat, no? Kundi bumalik siya. Babalik ako sa aking ama. Nag-step up siya. Di po ba? Andiyan po tayo?
O doon, nung siya'y mag-step up, talagang tinanggap niya yung pagmamahal at pagmamahal ng kanyang ama. Ganon din tayo. Tayo may nagkasala, tayo bumalik sa Diyos. No, ang Diyos ay lagi hong naandam tayo kanyang patawarin. Di ba? Yung sinabi niya sa unang Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14, no, na kung ang mong bayan ko ay na aking tinawag ay magpakumbaba, magsisi ng kanilang kasalanan, talikuran ng kanilang mga kasalanan, di ba? Hanapin ang aking muka, then I will hear from heaven, di ba? So, ganun din. So, minsan makiisa tayo sa pambansang paninikluhod sa Diyos para ho sa ating bayan. Gayon din, para sa ating iglesia, para sa ating tahanan, no? Para sa ating personal na buhay. Okay po? Yan. So, manda ka, ng buong Israel, tumawid kayo sa Ilog Jordan, patungo sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sige po, sumunod tayo. Pangatlo, encouragement, no? Yung isang guidelines din na para sa atin na don't be afraid, no? Huwag kang matakot. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Ang takot kasi, pumipilay ng atin ng pananampalataya sa Diyos. Kalakip na rin yan ng pagdududa natin, pag-aalinlangan, no? Upang mag-agapi kaya namin yun? Totoo kaya na makakarating kami doon? Kahit na mismo ang Diyos ang nagsalita, di po ba? Kung ito ay pagdududahan natin, ay talagang matatakot tayo, madududa tayo sa kanyang mga sinasabi. Tama po ba yun? Kasi madalas na ang pagkakamali nasa atin talaga eh. Alam naman natin, ang Diyos hindi man nagkakamali. Bagamat tayo ay pinasusuong niya sa maaring mga mapanganib na mga pamamaraan, pero naniniwala ho tayo, hindi sinasabi ng Diyos sa atin, na huwag tayo matakot. So, ang bawat Kristyano, risk taker yan eh. Namin po ba? So, ang ating lamang, no? Kapag ang Diyos ay kasama natin, siguradong lamang tayo. Amen po ba? We are always on the advantage, di po ba? Lagi tayo naroon sa baga sa mga sabongero de Yamado. Amen po ba? May mga sabongero dyan. Di ba? Kaya huwag tayong matakot, di po ba? At yun din naman ang sinasabi ni Jesus, no? Sa kanyang laging mga disipulo, bakit kayo natatakot? Di ba? Ba't kayo nababalisa sa mga bagay na hindi nyo naman responsibilidad? Huwag kayo mabalisa sa inyong mga kakainin. Di ba? At inumin. Sapagkat yung mga bagay na yan, ang kinumalingan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Amen. Diyan po tayo. So, itong pangusap nito ay lagi natin mababasa yan, no? Laging mismo sa panahon ng itong mga Israelita nito na sila ay huwag mga takot sa mga challenges ng buhay. Harapin natin yung katotohanan na talaga sa mundong ito, haharap tayo sa iba't ibang uri ng mga hirap. Amen po. Given na yun. No? Kailangan lang natin gawin ay magtiwala tayo sa Diyos. Sa nakaraan, pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng mga nangyari. Amin po ba? Masama man o mabuti. No? Bumaba man tayo o tumaas tayo ng mga nakaraan taon, pasalamatan natin ng Diyos. Amin po ba? Pero ngayon, bagong taon, ito yung simula na tayo dapat magtiwala sa Kanya. Yung trust. Amen. O anong sabi ng Diyos sa Kanyang sinasabi kay Joshua? Huwag kang matakot. Bakit? Walang makagagapi sa'yo. Amen. Lagi nga akong talunan, pastor eh. Di ba? Ang aking kahinaan eh. Kasi nga, hindi tayo nagpe-pray. Amin po ba? Hello? Hindi tayo nagpe-pray. Hindi tayo nagpapahalaga sa mga bagay. Una, sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos, hindi natin pinagayaman. Kaya, yun ang dulot nun. Amen. So, don't be afraid. Walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Nabubuhay ka man sa gitna ng hapis, kahirapan, walang pwedeng gumapi sa iyo. Sapagkat, sasamahan kita. I will be there for you. Amen. Parang awit yun Di ba? Pero yun yung pangako mismo ng
ng Diyos kay Joshua. At yun, niwala ko na personal din, sa buhay natin, yun ang kanyang pangako sa atin. Di ba? Kahit doon sa New Testament times, di ba? Never will I leave you, nor forsake you. Di po ba? Huwag kayong magbukang salapi sapagkat di ko kayo iiwan, di ko kayo pababayaan. Don't be afraid to follow your dreams. Di po ba? Dream na for the kingdom. Amen po ba? Minsan, dami natin pangarap, makalupa lang eh. Pero bakit di tayo mangarap ng makalangit? Amen po ba? Mas taasan natin pa yung atin mga pangarap dito sa lupa. Habang tayo pansamantalang nabubuhay dito sa lupa. Kaya nga sinasabi ni Kristo o ni Paul sa kanyang sulat sa Colosas, isaisip nyo yung mga bagay doon sa langit. Di ba? Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat dito may nakapapasok na magnanakaw. No? Nakasisira ng tangan ng iyong kayamanan, itinitipon. Pero doon, walang nakapapasok po ron. Gaano mang gumawa ang tao ng napakataas na hagdanan. No? Hindi pa rin siya makapapasok po ron. Amin po ba? So doon tayo mag-impok. Doon tayo mag-invest. No? Ng mga bagay sa langit, higit dito sa lupa. Iwan natin yun eh. Anytime, pwede tayo mawala. Amin po ba? Huwag tayo matulad doon sa mayamang hangal na tinawag ng Diyos. No? Hangal sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang lahat ng iyong mga tinipon? Wala. So, hindi ko naman kasalanan na tayo po mag-ipon. Amin po ba? Amin po ba? Pero kung yun lamang ang magiging security ng buhay natin, doon natin ilalagak yung seguridad ng buhay natin, tiyak na mabibigo lang ho tayo. Later on, nasayang ito dahil hindi natin nagamit ito sa wastong paraan. Okay? So, don't be afraid. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka matakot. Yan, sasamahan ka ng Panginoon. Ha? Meron ka bang pinagdaraanan? Pinagdaraanan na yan. So, yung pangako pa rin ng Diyos, dumaan man tayo sa ilog, di tayo malulunod. Di po ba? Lumakad man ako sa apoy, hindi ako matutupok. So, paglalarawan lang na kahit nasaan tayo sa gitna ng ating kahapisan sa mundong ito, ay makikita pa rin natin ang pakikisama ng Diyos sa atin. Purihin po ang Panginoon. So, next, sabi na yan. Stand tall, sabi natin. Pastor, maliit lang ako. Hindi ho doon. Stand tall. Tumayo kang matatag. Amen. Kaya nga sinasabi rito, isa sa mga encouragement dito, yung salitang magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, ay marami ho tayong mga talatang nabasa, mababasa, patungkol dito sa magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Okay, may awit nga ito eh. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you. And His light will show the way. Di ba? May awit tayong ganun. Ang kanyang ilawan ay sa ating mga daraanan. Yan ho, ang pangakong kailanman ay pwede nating maranasan kung lubusan po tayo magtitiwala sa Kanya. Amen po ba? So, kaya alam ng Panginoon yung mga challenges na darating, no? Na yung pangako ng Panginoon nandoon na noong pa man eh. Sa inyo yung lupang pangako na yon, inihanda ko na yon. Ang kailangan nyo lang gawin, sakupin, paalisin, no? Yung mga tao roon. Okay? Isipin nyo po yun, no? Makikinabang sila doon sa lupain na yon na hindi naman nila tinirhan. No? Yung mga struktura na mga na i-invest ng mga taong nanirahan po roon, ay aalis sila roon. Isipin niyo po yun, hindi nila itinayo yun. Ibang tao nagtayo. Pero dahil nga ho yun ay pinangako ng Diyos sa kanila, no? At sila ho ang tunay na pagmamay-ari po noon. Andiyan pa ho tayo. Okay? Tingnan niyo ho yun. Kaya nga sinasabi dahil sa nangyari sa nakalipas, ay hindi ganun.
Although si Moses ay talagang nagpakatatago siya hanggang sa huli, pero dahil doon sa mga ilan sa mga naging impluwensya ng mga Israelita kay Moses, ito ay isang mga naging daan upang magkaroon siya ng problema, no, sa pagtingin niya sa kanyang sarili. Minsan nakaka-discourage din ho yun pagka yung mga kasama niyo masyadong laging paladaing, di po ba? Tanong mo nga kitabi mo, paladaing ka ba? Di ba? Tingin niyo pagka kayo may kausap laging daing ng daing. Di po ba? Para kayong shock absorber. Di po ba? Pagdang wala yung spring nyo, parang bibigay din eh. Okay? Amen po. Bilang leader, amen po ba? Tayo mga leader dito sa iglesyang ito, hindi na yung pangusap ng Diyos sa atin. Magpakatatag tayo. Amen po ba? Tayo ang takbuhan ng ating mga kapatid, no, na mga meron pong mga dalahin, no? Kasi kaya nga tayo ay nandiyan para magpasaanan ng dalahin natin. Amen po ba? So ngayon bilang leader, mahalaga rin na magpakatatag tayo dahil tayo ang dinudulugan ng mga tao, di ba? Sila yung mga shock absorber na pumapasan ng mga bigatin ng kanilang mga kababayan. Okay? Kaya mahirap pong mamuno. Amen po ba? Agree ho ba kayo doon? Napakahirap. Okay? Kaya kailangan natin ang hipo at kalakasan na nagmumula po sa Panginoon. O gaya rin ang pangusap ng Diyos kay Joshua, ikaw ay magpakatatay at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw, personal calling na ito ho. Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay personal calling. Amen po ba? So may mga specific calling tayo. Pero generally, we are called by God. Di po ba? Tinawag tayo ng Diyos para maligtas. Amen po ba? Para sa lahat po yan. Pero hindi lahat ay maliligtas. Okay? Tinawag din tayong mga naligtas upang maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Generally, sa lahat ng mga naligtas ay tinawag din tayo upang maglingkod sa Kanya. We are saved to serve. Amen po ba? We are saved to serve. No? Tayo po'y naligtas upang maglingkod. O, tayo naman mga lingkod ay may mga specific tayong gawaing ipinagkakatiwala ang Diyos sa atin. Kaya meron tayong mga specific calling. Diyan po tayo, hindi man lahat sa atin pwedeng magpastor, pero may mga tayong gawain na aatang ng Diyos sa atin para sa magiging bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Di ba? Diyan po tayo? Kasi darating yung sandali, si pastor mamamatay din Sino susunod? Salamat, may Joshua tayo rito. Di po ba? Kasi may Caleb tayo. So, the next, mga generation. Kasi hindi mahabang panahon, dito tayo. Okay? Pero sa kaya habang na tayo narito, samantalahin natin yung opportunity na binibigay ng Diyos sa atin para tayo makapag-serve ng husto at wasto. Okay po? Amen po ba? Diyan po tayo. Ito para sa ating lahat. No? Mag-serve tayo ng husto at wasto para tayo ay makaranas nitong pangako ng Diyos na ito. Sapagkat ikaw mamuna sa bayang ito at sa pananakop nila sa lupain, binibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Stand tall. Sabihin mo sa katabi mo, stand tall. Hindi stand small ha. Alam niyo sa Diyos, napakalaki ho natin. Amen po ba? Yan ang pagtingin ng Diyos sa atin. Maliit man ang paningin ng tao sa atin, malaki ang tingin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen! Okay, next. So bahagi pa rin itong stand tall na ito. Sabi, basta't magpakatatag ka. Another word at sabi rito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautusan na ibinigay sa inyo ni Moses. Inyo po next command ay sundin niya mabuti ang buong kautusan. Ibinigay sa inyo ni Moses, huwag mong susuway sa anumang nakasad doon. At ano ang blessing nun? Ano ang magiging bunga ng kanyang pagsunod? Magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Dalhin man na tayo sa Lord sa iba't ibang mga lugar. Di po ba? Tayo saan tayo magpunta kapag
tayo ho ay very obedient sa kanyang mga salita. Tiyak, no? Ang pagpapalang pangako rin ito ng katatagan, kalakasan ng loob ay isa sa atin sa biyaya at tulong ho ng Diyos sa atin. Purihin po ang Panginoon. Another, sinabi roon sa next. Tandaan mo, another, sabi rito, bibilin ko sa iyo, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ang kasama mo saan ka man magpunta. Napakagandang pangako, di ba? Na nakakapawi ng anumang uri ng mga pigati sa atin. Di ba? Nakakapawi talaga, no? Itong mga pangako ng Diyos na ito na tayo'y kanyang sasamahan. Purihin po ang Panginoon. So next, sumagot sila kay Josue. Ito naman yung response ng mga tao. Tingnan niyo po yung attitude nila. Laki ng pagkakaiba doon sa attitude ng mga henerasyong nangamatay po roon sa ilang. Ito yung mga dating mga bata, nakasaksi nung mga nangyari, trahedya, no, sa kanilang mga magulang, sa kanilang lolo, kasi 40 years sila roon eh. Ito yung mga bata, no, sa bagong henerasyon na ito, tingnan natin, no, yung napakalaking pagkakaiba at pagbabago sa attitude nitong mga taong ito. Kaya ito, lumaki na sila, okay? Nasaksihan nila mismo yung gawa ng Diyos nung sila'y naglalakbay pa doon sa ilang, hanggang doon sa sila ay narito na sa kalagayang ito. Kaya sabi nila kay Joshua, kasi nung matapos sabihin, tagubilinan ng Diyos na ihanda niya mga Israelita, kinausap niya yung mga remnant, itong mga natirang mga Israelitang sa bagong henerasyon na ito, sa bawat tribo, yung mga leader ng tribo ay kanya hong kinausap. Okay? Sinamon niya upang ipahayag sa kanila itong sinabi ng Diyos kay Joshua at sinabi naman niya doon sa mga leader ng tribo. Diyan po ba tayo? Mula sa Diyos, patungo kay Joshua, patungo roon sa mga leader ng mga Israelita. Amen po. Kasi sila ang magkukuman doon sa kanilang bawat tribo Okay? Amen po ba? Yung chain of command, makita natin dito. Pero tingnan mo mga mapakagandang attitude ng naging response nitong mga taong ito. Sabi nila, sumagot sila kay Joshua. Tingnan niyo po gagawin namin ang lahat ng sinabi mo. Tingnan niyo po yung response nila. Sila ay very cooperative. Amen po ba? Sabihin natin cooperative. Hindi tulad nung una, puro sila reklamo. Di ba? Napaw tayo. Kung ano sinabi ng leader nila, dapat sundin nila. Hindi yung nagre-reklamo. Dinala mo ba kami rito para mamatay kami? Di ba? Isipin nyo yan, gumawa na ho ang Diyos sa pamagitan ni Moses. Noong pa pala, nandoon sila sa Ehipto, di ba? Pero sa kabila ng bagay na yon, patuloy pa rin sila nagreklamo kay Moses. Pero hindi tulad nitong mga taong ito. They were very cooperative sa kanilang leader. Gagawin namin ang lahat ng sinabi mo. So church, amen. Diyan po tayo. Tayo gundin, sumunod sa atin ng mga leader. No? Napakahalaga po niyan. Sapagkat kung meron mang message ang Lord, nang gagaling sa kanila, okay, dadaloy sa atin, patungo sa atin mula sa ibaba. Ano ang kalooban ng Diyos? Okay? Tayo nga naman, mayroon tayong direktiba ng Diyos. Ito kanyang mga salita, kompleto ng Biblia para malaman natin yung direktiba ng Diyos sa atin. Di ba? Sapagkat ito yung naglalaman ng mga utos ng Diyos para sa atin upang tayo makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? Tataglay din ito ng mga kanyang mga pangako sa lahat ng mga lingkod at nagdilingkod doon sa kanya. Kompleto na Amen po ba? Hindi na katulad nung dati, di po ng direktang nangungusap ang Diyos sa tao. Tayo, yung direktang pamaraan ng Diyos para tayo kanyang pangusapan, is magitan ng kanyang mga salita. Pero hindi natin nialis, no? Na sa ibang mga paraan tayo pwedeng pangusapan po ng Diyos. Pero balik tayo rito.
yung response itong mga tao ito, their attitude, make the difference, no? Eh, sabi, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo. At pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. So, ayun din ang mga atas natin kung kayo man ay nautusan. Amen po ba? Eh dahil doon siya ng utos din ho ng Diyos para sa lahat. Umayo tayo sa buong sanlibutan. Yan ho ang sinasabi. Yung scope ng atin hong lugar na patutunguhan ay buong sanlibutan. Kaya nga, Pastor, gusto ko mag-mission sa gusto ko mag-mission sa Lebanon. Diba? Sino gusto mag-mission sa Lebanon? Sige po, padadala namin kayo. Okay? Diyan pa tayo? Okay, para maging light lang ho yan. Sinasabi na ito yung sa atin, you will be my witnesses throughout Jerusalem, Judea, Samaria, and throughout the whole world. Okay? Amen. Gagawin namin na lahat ng sinabi mo at pupunta kami saan mo man gustong papuntahin. Pangalawang attitude, yung their availability. Yung kanilang availability. Handa silang punan, nakalaan ang kanilang mga panahon, ang kanilang sarili sa anumang atas ng Diyos para sa kanila. Yun napakaganda. Di po ba? Hindi katulad ng mga Israelita nung una. They are full of excuses. Wala na rin yata pinagkaiba sa ating panahon. Kung meron mang aklat na pwedeng mabuo, na pwedeng maging bahagi ng World Book, ng Guinness World Book of Records, ay yung Book of Excuses ng mga Kristiyano. Napakaraming mga excuses. Di ba? Hindi ako hindi ako makadadalo. Kasi nakabili ako ng lupa. Kailangan kong puntahan. Linggo lang ako libre. Hindi muna ako makakadalo. Excuse me po, bagong kasal po ako Hindi ako makakadalo. Kasi, pulot gata namin yun Di ba? May isang senaryo bang ganyan ng touring? Ng mga taong nagdahilan, ng paanyaya, ng master, yung talinghaga tungkol doon sa malaking piging. Naalala niyo po yun? Sabi, umayo ka at imbitahan mo lahat sa isang malaking piging. Umayo yung inutusan. Okay? Nag-anyaya. Pero lahat sila ay nagdahilan. Yung iba ay sabi, nakabili ako ng 2 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. O para sa atin, nakabili ako ng bagong sasakyan na kailangan kong i-road test. Di ba? Daming trabaho Di ba? Napakaraming mga excuses ng mga Kristiyano. Bato-bato sa langit, huwag ko kayo magagalit. Ano po? Yun ang katotohanan minsan para sa atin. Para mamulat tayo sa atin ng mga ginagawang excuses. Hindi ho sa tao, kundi sa Diyos Amen po ba? Okay. Kung paano, tingnan po the next attitude nila, kung paanong sinunod namin si Moses, susundin ka rin namin. Dahil alam nila na tulad ni Moses, si Joshua ay pinapatnubayan din ng Diyos. Okay po? So, gayon din tayo, napakahalaga na maging very obedient tayo. Mapagpasakop tayo sa atas ng ating mga leader. Mahalaga po yan, yung submission. Very submissive sila. Very obedient sila sa kanilang bagong leader na ito. Alam niyo kung saan hindi nyo susuportahan, wala rin wala rin mangyayari. Kundi yung attitude make the difference. Itong mga attitude dito mga time. Yung the way sila mag-isip, the way silang sumagot, the way silang kumilos. Diba? Their attitude make the difference. Susundin ka namin sa gayon. At yung pang-apat, yung kanilang pagpapalakas ng loob, yung kanilang encouragement sa kanilang bagong leader na ito. Okay? Ano yun? Samahan ka nawa ni Yahweh. Napakaganda. Yun ang bumuo sa lahat ng kanilang unang mga ipinahayag.
Dahil sa ang Diyos ang pinaka-sentro ng lahat. Samahan kanawa ng Diyos. Amen. So tayo po ba, pinapanalangin po natin ang ating mga leader, ng ating simbahan. Mahalaga po yun, inyong panalangin para sa kanila. Amen po. Diyan po kayo. So nawa ay magdala ng aral sa atin itong bagong taong ito para sa atin. At ito pa ang kanilang pahayag. At ang sino mang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin. Kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. So sila ay nahanda, no, na pairalin yung ganitong uri ng batas ukol sa pagsuway ng ilang mga Israelita. Kung sakaling man darating yon, ay katumbas ho yun ng buhay kung sila'y susuway sa kanilang sa kanilang leader. Andiyan po tayo? Okay, at yung pang-anim, tuloy natin. Stay focus. Sabi natin, panlima po ito. Stay focus. Manatili ho tayong nakatuon. No? Yan din naman sinabi ng sumulat ng Hebreo. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. O stay focus ang nasabi ng Diyos kay Joshua na sundin mabuti ang buong kautusan na ibinigay ni Moses. Huwag mong susuway sa anumang nakasad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Okay? Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Di pa huli ang lahat para tayo magsimulang muli, no, na magpahalaga sa kanyang mga salita. No? Amen. Bagong taon, bagong pagkakataon, binigay ng Diyos sa atin para pahalaga natin. Unang-una ang Diyos, pangalawa, yung kanyang mga salita. Okay? Gusto natin magkaroon ng isang naayang taon na ito, isang pinagpalang taon na ito, magsimula ho tayo sa Diyos at sa kanyang mga salita. Para tayong nagtatayo ng isang matibay na pundasyon. Para daw sa ating daraan ng mga unos sa taong ito, tsak, hindi tayo magigiba sapagkat naroon tayo sa isang matibay at matatag na pundasyon. Amen. Sino nga po ba ang may tuturing na matalino? Yung daw pong mga nakinig ng mga salita kong ito at nagsagawa ng mga salita kong ito. Mabibilang sa taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay doon sa batuan. Dumaan ang unos, bagyo. Amen. Hindi magigiba sapagkat ito'y nakatayo sa isang napakatibay na pundasyon. Walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang mga salita. Okay? Pagbulay-bulayin mo yun, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasa saad doon. So ano ang magiging bunga noon? Sige, tuloy natin. Sa ganun, amen. Ma-enjoy natin yung abundance ng buhay. Amen. Sapagkat si Jesus siya na parito upang bigyan tayo ng buhay, buhay na ganap at kasiya-siya. Parang malungkot tayo. Bakit tayo malungkot? Tagal na nating Kristiyano, napakalungkot pa rin natin. Kasi hindi natin sinusunod itong sinasabi ng Diyos na ito. Okay? Yung enjoyment na yon, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Sapagkat kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon, maghahari din doon ang katiwasayan, ang kapayapaan, ang kasaganahan ng buhay. Amen! So we can all enjoy this. His presence, His provision, and His protection sa atin. Purihin po ang Panginoon. Okay? So mag-iwan ito ng ano sa atin. Sa ganon, okay? Kaya lang, meron tayong kailangan gawin. Amin po ba? Yung mga nauna. Para tamasahin natin isang masagana, matagumpay na pamumuhay bilang mga Kristiyano sa mundong ito. Amen. We can all enjoy the presence of the Lord, His protection, and His provision for us. Okay, tayo po ay manalangin.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Alam, niwala kami na ito'y isang halagang kapahayagan po ninyo muli sa amin upang gisingin ang aming kamalayang espiritual, O Diyos, sa tunay naming kalagayan sa iyo, Panginoon. Lord, nais namin magsimula ng tama at maayos, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, mangyayari lamang po ito kung kami po ay lalapit sa iyo. Magpapakumbaba, hanapin ang iyong mukha, Panginoon, talikuran ang aming mga naging mga pagkakasala. Kung meron man, O Diyos, kaming dapat pahalagahan din ang iyong mga salita na siyang nag-aakay sa amin upang kami magkaroon ng isang maliwanag na direksyon sa buhay, Panginoon. Yun po ang aming nais sa mga oras na ito, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga naging pagkukulang, O Diyos. Aring sa nakalipas ay nagkaroon kami tulad ng mga nangyari sa mga Israelita, Panginoon. Nagnasa kami ng masamang bagay na kung saan yun din ang nagtulak sa amin upang sumamba kami sa ibang mga Diyos-Diyosan, Panginoon. Hindi naging mahirap din kung kami ay malayo sa iyong presensya, na gumawa kami ng mga kabuktutan, imoralidad, pagrereklamo, at pamumusong, pagsubok, maging sa iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi rin namin tinanggap ang biyaya na kalaan sana sa amin, Panginoon, sa nakaraan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Buong puso, papakumbaba, hinahanap namin ang iyong mukha, Panginoon, sa mga sandali pong ito. Habagan niyo po kami, Panginoon. Habagan niyo po kami, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, na niniwala kami na kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at matuwid, na kami makakaasa ng iyong pagpapawalang sala sa amin, Panginoon. Sa iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat po. At gayon din, Panginoon, sa pagpapanibagong simula po namin ito, lubos po namin ibinibigay sa iyo ang aming mga sarili. Bilang katampatang aming pagsamba, nakalulugod sa iyo at talagang ganap, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Let your name be glorified in our midst, Panginoon. In our lives, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw, kaibigan, sa tanang iyong buhay, hindi mo alam at tiyak ang patutunguhan kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay. Ito ang sandali upang ikaw ay magpasya na siya yung tanggapin. Yung ginawa, yung tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Binihiyaan na tayo ng kanyang kaligtasan nung siya'y mamatay at muling mabuhay. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin itong kaloob na ito. At kung yan ang iyong pagnanasa sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin sa iyong pinalalagyan? At sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Akin pong kinikilala na ako po isang makasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Panginoong Yesus, nananalig ako na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Nananampalataya rin ako na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po yun na may pananampalataya sa aking puso, Panginoon. Ikaw na ang aking maging tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay, Panginoon. Simula ngayon, aking pong lubos na isinusuko ang aking pong buhay na ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang the rest ng aming pong pananambahang ito. Ito po ang aming pong samot, minsan papanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ito tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makisa. Yan ang katawan
kamtan, ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makihisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayubay. Ito ang dugong tumigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magpabalik si Jesus na buhay. Kaya nais kong muli, basahin niyo yung sinasabi ng Diyos ukol sa banal na hapunan, sapagkat ito ang turo at nitinganggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Alis ko po ulitin yon, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon at hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Gawin po natin taimtim ang panalangin pong ito. Pakilang Diyos, aming Ama, muli po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat sino nga po ba kami para iyong kalingain, Panginoon? Kami mga makasalanan. Subalit, kami hinanap po ninyo, Panginoon. Binayaran po ninyo ng buhay alang-alang sa amin pong mga makasalanan, Panginoon. Yun po ay amin pong pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. At sa mga oras na ito, gawin po niyo kaming karapat-dapat na tumanggap ng banal
na mga bagay pong ito, Panginoon, na sumisimbolo sa iyong katawan, sumisimbolo sa iyong dugo, na nabubuo sa ipagpapatawad po ng aming pong mga kasalanan. Gawin po niyo kaming karapat-dapat naming Ama. Sa ngalan po ng iyo pong anak na si Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Sabay-sabay po natin inumin. Tayo po'y makakaupo na muli.